From previous video, pinakita natin kung paano nga ba mag-order ng PSA certificate online. Mapa birth certificate, marriage or SENOMAR or kahit death certificate, pwede natin yan ipa-deliver sa bahay mismo natin. Bali, ang gagawin lang is kukumpletuhin lang yung form. Ang itatanong is yung personal details sa inyo, yung complete name ninyo, yung gender, yung birth details, at meron pang iba. Pinakita natin yung step-by-step tutorial guide dito sa video. Yung link to that video is sa description sa baba. And then finally, ang kailangan gawin is bayaran yung PSA certificate nga na yon, which is yun yung gagawin natin in this video. Also, may ma-receive din kayong email mula sa psahelpline.ph katulad nito. Merong reference number, kung anong type ng certificate ang in-order ninyo. Bali, marami na kasi akong in-order na certificate online at isa na dyan yung marriage. Pero sa gawin natin pagbayad online later, pareho lang yung magiging proseso, mapa SENOMAR, birth certificate, marriage or death certificate. Ang magkakaiba lang is yung payment. Para kasi sa marriage certificate, kasama na dyan yung death at live birth o birth certificate, 365 yung bayad dyan. Para naman sa SENOMAR is 420. Again, pwedeng mag-iba yung presyo, pero pareho lang din yung magiging proseso. So kung sakaling nga natapos nyo na yung pag-fill out ng form pero for some reason in-stop nyo muna o hindi mo na kayo magbayad, don't worry kasi yung link is nasa email nyo naman. Katulad nito, pag kinlik ko to, andito yung reference number ko at kapag kinlik yung check status, makikita na currently waiting for payment. Click ko tong show payment status at andito na yung reference number natin, kasama na rin yung information kung anong certificate yung in-order natin. Kung sakaling SENOMAR, yun yung magpapakita dito. Kung birth certificate o death certificate, yun yung magpapakita rin dito. Para sa payment, ito yung mga option. Pwedeng credit card, GCash, Maya, marami pang ibang option dito. So, ang pipiliin ko is yung sa GCash ko na. Click ko tong GCash, and then click ko tong pay using GCash ulit. Ito yung cellphone number ko sa GCash, na-detect na siya, pero kung sakaling hindi, pwede nyo namang i-type yung phone number ninyo. Click ko yung next. I-enter ko dito yung code na ma-receive ko sa phone. Click ulit yung next. At yung MPIN ko naman sa GCash. Click ulit yung next. Na-detect niya or nabasa kung magkano yung balance ko sa GCash, which is tama naman. This time, click ko na tong pay for 20. So, redirecting na tayo sa merchant. So, click ko na lang tong proceed. Nakalagay din sa bandang taas na paid and link na via GCash. Nung chinek ko rin, yung GCash account ko, nagkaroon na dito ng bawas na 420 pesos. So, show delivery reminders. Mas maganda na basahin natin to, especially kung hindi pala tayo magiging available para i-claim yung document na i-deliver sa atin. Hindi kasi pwede yung authorized representative. Pag ganyan, pwede kayong mag-reach out sa PSA para nga naman iba na lang yung pwedeng mag-claim para sa inyo. Ito yung pinaka-importante, magkakaroon ng 2 attempts sa pag-deliver. Kapag parehong attempts is hindi na-deliver successfully or walang tao sa inyo or for some reason hindi talaga pwede, ang mangyayari is forfeited na yung payment at kailangan nyo na lang mag-order ng panibagong document or certificate mula sa PSA kung gusto nyo talaga makapag-order pa ulit online. And yun yung mga reminder lang din and how to pay via GCash para sa PSA certificate na in-order natin. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga videos, pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!